Ang ulan ng hapong iyon ay tila nakikiramay sa bigat ng kalooban ni Letty habang hila-hila ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Gina. Bitbit nila ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanilang pamalit na damit, ang pinakamayabong na damit na mayroon sila. Pero sa mata ng iba, yon ay basahan lamang. Papunta sila sa mansyon ni Lola Belen, ang matriarka ng pamilya, para sa isang magarbo at engrandeng family reunion. Nay, bakit po kailangan tayo ang laging huling dumarating? Tanong ni Gina habang pilit na iniiwasan ang putik sa daan. Napabuntong hininga si Letty. Kasi anak, wala tayong sasakyan. At alam mo naman ang mga tita mo. Ayaw nilang nakikita tayong nakikipagsabayan sa mga SUV nila sa gate. Pagdating sa mansyon, hindi sila sa main door pinatuloy. Doon sila dumaan sa likod, sa may kusina, kung saan sinalubong sila ng usok at amoy ng iba't ibang putahe. Pero bago pa man sila makapagpahinga, isang matalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Ayan na pala ang mag-inang kusinera, sigaw ni Cora, ang nakatatandang kapatid ni Letty, na nakasuot ng kumikinang na gown at tila punong-puno ng alahas ang leeg at mga daliri. Ate Cora, kararating lang namin. Magbibis lang sana kami ni Gina para makahabol sa programa. May nihin na sagot ni Letty. Humalagpak ng tawa si Cora, kasama ang iba pang mga pinsan naroon. Magbibihis? Para ano? Para magmukhang trying hard sa picture? Letty, tingnan mo nga ang sarili nyo. Kahit anong suot nyo, amoy pawis at hirap pa rin kayo. Mabuti pa, magsuot na kayo roon ng apron. Tambak na ang mga plato sa lababo. Yan lang naman ang silbi nyo rito, di ba? Napatungo si Letty. Nakita ni Gina ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina. Ate, akala ko ba reunion to? Gusto ko lang namang makasama ang pamilya. Pamilya? Letty, ang pamilya ay para sa may mga ambag. Singit naman ni Uncle Mario habang humihit-hit ng sigarilyo. Nakakahiya naman kung haharap kayo sa mga bisita naming business partners na ganyan ang itsura nyo. Doon na lang kayo sa kusina. Huwag kayong mag-alala. Pakakainin naman namin kayo ng mga tira-tira mamaya. Nay, huwag na po tayong tumuloy. Umuwi na po tayo. Bulong ni Gina. Ang mga mata ay nanunubig na sa galit at hiya. Ngunit hinawakan ni Letty ang kamay ng anak. Sige na, Gina. Gawin na lang natin ang gusto nila. Para kay Lola Belen ito. Buong gabi, habang naririnig nila ang tawanan, tugtugan, at kalansing ng mga baso ng wine sa garden, ang mag-ina ay nakatali sa lababo. Bundok-bundok na plato, basong may bakas ng lipstick, at mga kutsarang may nanikip na sebo ang kanilang hinarap. Gina, dalian mong pagbanlaw. Marami pang darating na maduming plato. Utos ni Cora habang pumapasok sa kusina para kumuha ng panibagong bote ng champagne. Tita, tapos na po ba kayong kumain? Pwede po bang makahingi ng kahit isang pirasong manok para kay nanay? Hindi pa po siya nagtatanghalian. Lakas loob na tanong ni Gina. Tiningnan ni Cora ang bata, mula ulo hanggang paa. Pagkatapos kumuha siya ng isang platong may tira-tirang buto at balat ng lechon. Oh, ayan. Ibigay mo sa nanay mo. Mastansya pa ang mga buto-butong yan. At siguraduhin mong itong mga mamahaling plato ang uunahin nyo, ha. Kapag may nabasa kayo rito, kahit ibenta nyo pa ang barong-barong nyo, hindi nyo mababayaran to. Itinapon ni Cora ang basahan sa mukha ni Letty bago ito tuluyang lumabas doon sa sulok ng maruming kusina.
habang ang tubig ay humahalo sa kanilang mga luha. Isang pangako ang binuo ni Gina sa kanyang isipan. Nay, sambit ni Gina habang yakap ang kanyang ina. Pangako ko po sa inyo, darating ang araw, hindi na tayo hahawak ng basahan. Darating ang araw, tayo naman po, tayo naman po ang pagsisilbihan nila. Tiningnan siya ni Letty ng may lungkot. Anak, ang mahalaga ay marangal ang trabaho natin. Hayaan mo na lamang sila. Hindi po, Nay. Hindi po tama na tratuhin tayong hayop dahil lang mahirap po tayo. 15 taon ang lumipas. Ang dating mansyon ni Lola Belen ay tila na luma na ng panahon. Ang pamilya ni Cora at Mario ay humarap sa sunod-sunod na kamalasan. Ang kanilang mga negosyo ay bumagsak dahil sa maling pamamahala at luho. Marami silang utang at ang tanging pag-asa na lang nila ay ang mabalitang mystery investor na bibili ng kanilang mga natitirang ari-arian at magbibigay sa kanila ng puhunan para makabangon. Isang imbitasyon ang natanggap ng buong pamilya. Isang grand gala sa pinakasikat na hotel sa bansa. Sabi sa ulat, ito ay isang family reunion and business turnover. Sabi ko na nga ba, hindi tayo pababayaan ng tadhana. Masayang sabi ni Cora na ngayon ay halatang tumanda na at kupas na ang kinang. Siguro, isa sa mga dati nating business partners ang nakakaalala pa rin sa atin. Dapat ayusin natin ang suot natin, sabi ni Mario. Kailangan nating magmukhang kagalang-galang. Nang dumating sila sa hotel, nalula sila sa karangyaan. Ang mga chandelier ay ginto. Ang sahig ay kumikinang na marmol. Lahat ng mga kamag-anak nila ay naroon. Naghihintay sa misteryosong host. Good evening, everyone. Isang malakas at otoritibong boses ang umalingaw-ngaw mula sa isang itaas ng grand staircase. Lumingon ang lahat. Isang babaeng nakasuot ng isang napakagandang red velvet gown ang dahan-dahang bumababa. Ang kanyang presensya ay tila nagpapaliit sa lahat ng tao sa silid. Sa tabi niya ay isang matandang babae na napaka-elegante sa kanyang suot na ternong seda. Nalaglag ang mga panga ni Cora at Mario. Hindi sila makapaniwala. Letty? Gina? Nauutal na sabi ni Cora. Magandang gabi, Tita Cora, Uncle Mario. Kumusta na ang mga negosyo nyo? Nakangiting tanong ni Gina habang pababa ng hagdan. Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo ang narito? At bakit kayo ang host? Tanong ni Mario habang hindi maalis ang tingin sa mga bodyguard na nakapaligid sa mag-ina. Lumapit si Gina sa kanila. Hawak niya ang isang baso ng pinakamamahaling wine. Simple lang. Ako ang bumili ng lahat ng utang niyo sa bangko. Ako na rin ang may-ari ng ancestral house ni Lola Belen na isinangla niyo ng patago. At ako ang nag-iisang CEO ng GL Enterprises, ang kumpanyang balak niyong hinga ng tulong. Namutla si Cora. Halos hindi siya makahinga. Gina, Letty, pasensya na kayo kung hindi kami nakatawag o nakabisita sa inyo nitong mga nakaraang taon. Alam niyo naman, naging busy lang. Tumawa ng mainhin si Letty. Busy?
O sadyang kinalimutan nyo na kami dahil wala na kaming pakinabang sa inyo? Noong mga panahong wala kaming makain, noong nagkakasakit ang anak ko dahil sa pagtatrabaho sa gabi habang nag-aaral, nasaan kayo? Letty, kapatid kita. Pilit na lambing ni Cora. Sa dugo at laman. Tumingin si Gina sa kanyang ina. Pagkatapos ay binalingan ang kanyang mga kamag-anak. Naalala niyo ba ang huling reunion natin sa mansyon? 15 taon nang nakalilipas. Ginawa niyo kaming dishwasher. Pinakain niyo kami ng tira-tira. Sinabihan niyo kaming hindi kami pamilya dahil wala kaming ambag. Naghari ang katahimikan sa hall. Ang mga dating mapagmataas na kamag-anak ay nakayuko ngayon, hindi makatingin sa mata ng mag-ina. Ngayon, patuloy ni Gina, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang lahat ng kinakain nyo ngayon, ang suot nyo, at ang hotel na kinatatayuan nyo, ako ang nagbayad niyan. Dahil ayaw kong maging katulad nyo, hindi ko kayo pakakainin ng tira-tira. Huminga ng malalim si Mario. Salamat, Gina. Maraming salamat sa pagpapatawad. Alam naming malaki ang pagkukulang namin. Ngunit isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Gina. Wait, Uncle. Hindi ko pa tapos ang sasabihin ko. May twist ang gabing ito. Nakatingin ang mga kamag-anak. I'm offering you jobs, sabi ni Gina. Lahat kayo para mabayaran nyo ang mga utang nyo sa akin at hindi ko kayo palayasin sa bahay nyo. Talaga? Anong trabaho? Managers? Supervisors? Mabilis na tanong ni Cora. Tila nabuhayan ng loob. Itinuro ni Gina ang pintuan sa likod ng ballroom. Ang pintuan patungo sa dambuhan ng kusina ng hotel. May 10,000 plato ang gagamitin para sa event na to. At sa event bukas. Kulang kami sa manpower sa sanitation department, sabi ni Gina habang iniaabot ang isang mahabang listahan. Tita Cora, Uncle Mario, kayo ang naka-assign sa dishwashing area. May mga apron na naroon na may pangalan nyo. At huwag kayong mag-alala. Mamayang madaling araw, ipapadala ko ang mga tira-tirang pagkain sa break room nyo. Balat at buto ng lechon. Paborito nyo, di ba? Ano? Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Kami ang mga nakatatanda sa iyo. Sigaw ni Cora habang nanginginig sa galit at hiyang nararamdaman. Pwede ko itong gawin, tita. Mahinahong sagot ni Gina. Dahil sa gabing ito, ako ang may hawak ng kontrata nyo. Kung ayaw nyong gawin, pirmahan nyo lang ang foreclosure papers na ito at bukas na bukas din. Wala na kayong titirhan. Ano? Mamimili ba kayo? Ang basahan o ang lansangan? Walang nagawa ang mga kamag-anak. Isa-isa silang naglakad patungo sa kusina. Nakayuko habang ang mga ibang bisita ay nakatingin sa kanila nang may pangungutya. Ang ingay ng mga platong nagbabanggaan sa loob ng kusina ay tila musika sa pandinig ni Gina. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hustisya. Habang naglalakad ang mag-ina palabas ng hotel, huminto si Letty at lumingon sa anak. Gina, anak, masaya ka ba? Ngumiti si Gina at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na dati magaspang dahil sa sabon at sebo, pero ngayon ay makinis at payapa na. Nay, hindi po ako masaya dahil naghihirap sila. Pero masaya po ako dahil napatunayan natin ang gulong ng palad ay hindi lang umiikot. Tayo mismo ang nagpapairal nito sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Ngunit bago sila tuluyang makasakay sa kanilang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit kay Gina.
Anak ito ng isa sa mga pinsan niyang nasa loob ng kusina. Ate, gutom na po ako. Wala na po bang pagkain? Tanong ng bata. Napatigil si Gina. Tiningnan niya ang bata. Naaalala niya ang kanyang sarili. 15 taon na ang nakakalipas. Doon lumabas ang tunay na pagkatao ni Gina. Kinuha niya ang kanyang wallet, kumuha ng sapat na pera, at ibinigay sa bata. Pagkatapos tinawag niya ang kanyang assistant. Sabihin mo sa catering, maglabas ng sariwang pagkain para sa lahat ng staff at maging sa mga kamag-anak ko sa loob. At sabihin mo kay Tita Cora, pagkatapos nilang maghugas ng plato, ngayong gabi, tapos na ang utang nila sa akin. Ibibigay ko na ang titulo ng ancestral house sa kanila. Nagulat si Letty. Anak, bakit mo gagawin yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa atin? Tumingin si Gina sa malayo, sa ulan na nagsisimula na namang pumatak. Nay, tinuruan nila tayong maging dishwasher. Pero ang Diyos ang nagturo sa atin kung paano maging tao. Kung magiging kasing sama nila ako, anong pinagkaiba natin sa kanila? Pumasok sila sa sakyan habang sa loob ng hotel, ang pamilyang dating mapang-api ay umiiyak. Hindi dahil sa hirap ng paghuhugas ng plato, kundi dahil sa hiyang dulot ng kabutihang hindi nila inaasahan. Ang twist ng buhay ni Gina ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang kanyang kakayahan na manatiling mapagkumbaba sa kabila ng rurok ng kanyang tagumpay. Ang mga kamay na dati dishwasher, ngayon ay mga kamay na nagbibigay ng bagong pagkakataon sa mga taong minsay naniwala na sila ay walang halaga. Sa huli, ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang pagpapakita ng iyong puso ay hindi kailanman nadumihan ng putik na ipinukol nila sa iyo. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pa pong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.